Welcome to another episode of the Basic Tub Podcast. And nandito pa rin tayo at nagbabike. Ayan. So napag-usapan natin from quick recap lang. Pag-usapan natin last episode was about the first time na nakapag-ride ako gamit yung aking unang bike na si Makina. And then I would say that was the longest distance that I've used my bike. At hindi siya ganun kahaba, pero sa beginner, mahaba na rin siya. For that matter. At dahil cycling naman ang naging topic natin last episode, cycling ulit. About cycling ulit ang ating pag-uusapan. I would say, under the category of cycling, it would fall under bike touring. Kasi lumilibot lang naman kami. Or ako, for that matter. And pag-uusapan natin ngayon ay yung one of the longest ride na nagawa ko after nung una kong ride going to Fantasy World. So eto naman one of the longest ride na ginagawa ng mga gusto pang lumayo at ginagawa ring training route or route ng mga gusto mag multi-day ride or magiging mas mahabang distances pa ang gustong kuhain. So pag-usapan natin ngayon is yung una kong Laguna Loop. Ayan. Laguna Loop is approximately nasa 175 plus kilometers if I'm not mistaken. Ito yung buong palibot ng Laguna Lake. O yung tinatawag nilang Laguna de Bay. So sa palibot niyan, depende kung saan ka unang dadaan, madadaanan yung Binyan, Santa Rosa, una muna San Pedro. Kasi meron silang tinatawag na Laguna Loop reverse at Laguna Loop clockwise. Clockwise, Laguna Loop. Tapos kapag pabaliktad, tinatawag ng reverse. So, una kong ni-ride ay yung Laguna Loop na reverse. And inisip ko pa talaga yun, no? So, reverse Laguna Loop ang una kong na-experience. Before this Laguna Loop ride, meron kaming naging ride na ang kasama ko naman is mga naging katrabaho ko sa previous company na mga nandito rin sa Cavite. So mga nakatrabaho ko sila sa previous company ko as a technical support. And for some reason, halos lahat sila nag-bike din noon. So ayun, nakapag-organize kami through GC na naging kamustahan din namin. Tapos nag-organize yung isa sa mga tropa doon na mag-ride naman kami paakit ng Tagaytay. Same route lang, papuntang Tagaytay via Greenwoods. Paakit ng Silang din Tagaytay. So, ang nangyari, doon ko nakasama si Butch. Si Butch is one of my seniors on our previous company. And ano siya, parang nandun siya sa support team. Ako kasi, ano lang ako nun, peasant lang ako nun eh. Ako yung frontliner eh. So, isa siya sa mga, hindi ko siya naging directly as support, pero isa siya sa mga support team from other team na kasama namin sa LOB namin. So, ayun. So, yun yung first encounter namin na talaga nag-uusap kami. Then, after that ride,
Pagdating sa Tagaytay, tapos na yung ride, um, there was a time na parang bumabiyahe yata ako no'n papuntang Pampanga. And then I was, thinking about things, biglang pumasok sa isip ko na I want to go further. Parang gusto kong mag-dig deep sa cycling, gusto kong lumayo, gusto kong mag-bike na mag-bike, parang gano'n. So, one thing came to my mind, naging friends ko sa Facebook si Butch, nakita ko yung mga rides niya, ang gaganda, ang lalayo, mamaw mag-bike talaga 'yun. So, biglang naisipan ko siyang i-message while I'm going to Pampanga, siya naman nagba-bike din pala siya no'n. Ako naman kasi parang meron akong errand na, kailangang gawin at kailangang asikasuhin kaya umuwi ako ng Pampanga. Tapos naalala ko lang na iniisip ko no'n kung saan ako next mag-bike and paano ako makakalayo na parang, ah, um, hindi mako-compromise yung safety ko kasi hindi pa ako gano'n kagaling tsaka kasanay mag-bike mag-isa at that time. And siyempre ayokong maging masyadong kumpiyansa sa sarili kasi minsan ano, natataranta ako kapag biglang merong mabilis na sasakyan na lalagpas sa'kin tapos sobrang lapit lang. Hindi pa ako sanay na mag-react, hindi ko alam kung paano mag-react that time sa mga gano'n, lalo na kapag mga malalaking sasakyan, 'di kaya, natataranta ako, baka matembong lang ako o sumemplang ako and napakadelikado. Pero as time goes by, the more hours I spend on the saddle, mas nagiging sanay ako. Pero minsan kapag matagal akong 'di nakakapag-ride, ayan ganito ginagawa ko, nagba-bike ako dito, tapos sinasanay ko muna yung isip ko na I'm cycling, tapos ayun, maaano na ako sa mga kalsada, kasabay ng mga sasakyan. And ayun, nakukuha ko ulit yung feeling at saka diskarte. And then, ayun nga, minessage ko si Butch that time. Nasa long ride siya nun paakyat siya ng Bitukang Manok sa Quezon. Tinanong ko kung nasaan siya. Tapos, nag-reply siya kaagad, saktong nagpapahinga pala siya noon. Sabi ko, baka pwede akong sumama sa'yo sa mga ride mo. Lalo na pag long ride, gusto ko rin kasi makalayo-layo. Not exactly verbatim, pero same thought. Ayun, sabi niya, oo, sige, ganyan, 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 kaya mo yan, ganyan, ganyan. Sabi niya, bala ko kasi mag-long ride, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, meron din pala siyang schedule ng ride, which is Laguna Loop. Sabi ko, kaya ko na ba yun? Sabi niya, oo, kaya mo na yun. Tapos mag-ano tayo sa Pililya. Although wala pa akong idea tungkol doon sa Pililya at saka sa Laguna Loop. Hindi ko rin alam kung paano ko siya i-search or ipa-plot sa mapa kasi as in newbie talaga ako nun. Ayun. Tapos I'm not sure kung sa timeline na 'to is nakapag-upgrade na ako. Kasi from mabigat na 3x8, alam ko nag-upgrade ako going to to Diore. Diore na 3626 yung 2x na crank. Tapos naka 11 speed na 1142 yata o 40 na cog. Pero yun, yun ang ginawa ko. And nakapag-upgrade ako. Tingin ko nakapag-upgrade na ako nun. Oo, feeling ko nga. Pero ayun nga. Tas ang tumulong sa akin pa nun si Kicks pa. Diore na 1140. So, yung iba doon si CTTO pa yung cog ko noon. Talagang hindi naman straight na Diore pero nagpalit din ako ng brakes noon. Ang brakes ko MT200 na brakes. Yun ang inano ko.
Yun ang ginamit ko. Although ano, hindi pa ako binigo nung hydraulic brakes ko na that came with the built bike, with the current bike I had before. Hindi pa, hindi pa ako binigo nun. Ano yun, ah, Logan yung tatak. So ayun nga, eh di ayun na nga na after after a week or nung nagkausap kami sa chat, that that coming weekend after that, ano na, dun namin pinlano yung ride and the ride proper na rin. So anong nangyari, dalawa lang kami. Talagang as in sumama lang ako. Tapos nakalimutan ko na kung saan kami nagkita ni Butch, eh. So, ang nangyari is, reverse ano nga, reverse Laguna Loop nga. So, yung reverse Laguna Loop is unang mong dadaanan is Muntinlupa. Tingin ko sa Muntinlupa na kami nagkita nun. And then, naka-nutshell pa ako na ano nun na helmet, which is kalaunan is pinalitan ko rin dahil, na-realize ko na kasi ang ano nga, ang inaano ko nga is, ang pormahan ko nga nun is parang nag-i-skateboard tsaka naakyat ng bundok at the same time. Kasi naka-pants ako, cycling pants, gano'n. Hindi ako sumubok kaagad na mag-cycling, attire na parang mga naka-bib shorts, gano'n, wala. Hindi ako nag-gano'n. And siguro, yun yung first thing na iisipin mong gawin, eh, yung, mag-cycling ay mag-shorts lang, ganyan, nothing fancy kapag nagsisimula ka mag-cycling unless siyempre you have the funds to do so and, lahat ng mga makakasama mong mag-bike or nag-influence sa'yong mag-bike is mga nakagano na kaagad, mga naka-jersey na, 'di ba? So, yun dun ako nag-start. And then naalala ko pa nun, ah, una namin dinaanan siyempre Muntinlupa, tapos sunod diyan San Pedro, Biñan, Los Baños, tapos Santa Rosa, ayan. Ang mindset ko lang nun is, 'wag akong magpapagutom. Tsaka ano, at the same time, kailangan, hindi mawawala yung paningin ko kay Butch. Pero ang bilis talaga nun ni Butch, grabe. Kahit kailan hindi ko yun nahabol, kahit kailan hindi ko yun nasabayan. Lalo na pagka talagang nandun na siya, mainit na yung katawan niya, ano na, parang bilog na yung sipa, hindi ko kaya. Kahit kailan simula nung nag-ano kami, nagkasama kami mag-ride. Grabe yun, lakas-lakas. So, ang sarap ng ano, ng ride namin. Sobrang smooth. Ang nangyari pagdating namin ng Kalamba, inulan kami, umulan sa Kalamba. Nung pag-ulan sa Kalamba, actually Tanawan pa nga lang ata yun, eh, umuulan na. Naghanap kami ng mabibilhan ng kapote. Ang nangyari, yung mga kapote na ano, talagang hindi siya yung parang two-piece. Ang mabibili mo talaga yung mga mabibigat na ano, na parang pang-motor. Which is ayoko naman sanang gano'n, pero kailangan talaga naming bumili until such time na kakapaulan namin, nakarating kami sa Tanawan ay Walter Mart Tanawan. Si Butch yung pumasok sa loob, ako nagbantay ng mga bike. Ta's bumili siya sa, Ace Hardware yata, yung mga disposable na, kapote, yung mga maninipis lang na parang singlipis lang ng garbage bag. Ayan, parehas kami nakagano'n. Tapos ang nakakatawa nun, pagdating namin dun sa paglagpas namin ng Tanawan, maaraw na, walang kaulan-ulan. So those are some things na puwede niyong ma-experience lalo na 'pag naglo-long ride. There could be a city na madadaanan na sobrang lakas ng ulan, and then paglagpas mo ng konti, biglang sobrang init naman. So, kaya kailangan mo ng training and, body conditioning pagdating sa mga gano'ng extremes. Dahil may expose ka talaga sa mga elements.
And ngayon ang ginagawa ko is heat training. Although hindi ako nasa directly heat dahil nakikita niyo naman puro puno dito, pero I'm trying to condition my body to the temperature. So ayun, ah, sobrang sobrang easy lang nung pace namin that time, and naalala ko picture din ako ng picture no'n, tapos nandun pa yung old na marker ng Mount Makiling, ay hindi, Los Baños pala. Kasi imbis kasi na Arco, town marker yung nandun sa Los Baños. So, yun, nag-picture-picture pa kami dun. And at the same time, yung pace namin is pang newbie talaga, pero lagi nauuna sa Cebu syempre. Sumasabay lang siya sa akin kapag may pagkwentuhan, ganyan. Pero mostly naman kasi ng terrain from Muntinlupa going to Pagsanhan, flat lang siya. So, it's a matter of endurance. And enjoyable siya at some point. Kasi hindi pa siya ganun kainit. And so far, yung ride namin na yun, hindi ko siya na experience na sobrang init. Experience ko siya na makulimlim. Kaya ang ganda ng panahon nun, saktong-sakto para mag long ride and mag Laguna Loop. Hanggang sa dumating kami ng um, Victoria yata yun. Tapos first time ko nakita yung mga nakikita ko sa vlog na mga itik. Parang kilala kasi yata yung lugar na yun sa mga itik. Merong mga statue ng itik dun. Ayun. Tapos dire-diretso lang kami ng ride. Dami rin namin mga napagkwentuhan. Pero at that time, na-enjoy ko yung ride. Pero syempre at the same time, medyo kinakabahan ako. Tapos, hindi pa ako ganun ka well prepared nung time na yun, pero malalaman nyo mamaya kung bakit. So, pagdating ng Pagsanhan, doon ko nalaman na dalawa pala yung arko ng Pagsanhan. Isang modern, which is sa reverse Laguna Loop, unang mong madadaanan yon, yung modern or yung bago na arko. And then, uh, as you go by, paglagpas mo doon, may expect mo na yung ayun, i-expect mo na yung lumang arko ng Pagsanhan, which is napaka-nostalgic nung arko na yun. And for some time, gustong-gusto kong balikan yung arko na yun. Wala lang, kasi wala dito sa bahay hanggang doon is nasa 80 or 90 kilometers. So, it's a good training ground. Kahit hanggang doon lang tapos balik na, 'di ba? Kung distance lang yung gusto mong i-train, and then kung gusto mo ng medyo extreme, magto 200 plus kilometers plus, puwede namang i-Laguna Loop na via Halahala. Pero itong Laguna Loop na 'to is, ah, ang train nito is yung long distance tapos ahon. Kasi maraming maraming ruta ang Laguna Loop. Puwedeng yun nga, una dun is yung Laguna Loop, which is yung clockwise. Aahon ka muna sa Pililla, bababa ka ng Mabitak, tapos puro flat na hanggang Muntinlupa. Pangalawa ay etong reverse, etong una kong na-experience, which is flat hanggang Pagsanhan. May konting ahon pagdating sa paakyat ng Lumban, pero manageable naman, at nandun yung Lumban town marker. Tapos flat ulit hanggang makarating ng Fami going to Mabitak. Pagdating ng Mabitak, yun na medyo zigzag siya na road, tas ahon talaga, like as in ahon. Pero hindi mo siya masyadong iindahin kung nasa kondisyon ka. Wherein, nung pagdating namin sa Pagsanhan, sobrang namangha ako dun sa
arko ng pagsanhan. Dami kong picture nun, eh. Tapos after nun, hindi pa kami kumain, parang tumigil lang kami dun para mag-picture. Hanggang sa yun na, naranasan ko na yung ahon ng lumban. Dun sa dito sa ride na 'to, nagiging parang tour guide ko si Butch. Kasi siya yung nagkukuwento na, "Oh, meron tayong ano," parang meron siyang early warning signs na, "Oh, aahon na tayo sa Lumban, may ahon dun," ganyan, ganyan. So, gano'n pa siya sa'kin nun hanggang sa pagdating namin ng Lumban. Ngayon pagdating namin ng Lumban, inakit namin. Nakakatawa dun kasi yung Lumban town marker, pahaba siya, yung parang tig-iisang letters tapos madadaanan mo. And dun sa dulo nun, kasi Lumban pa gano'n, ta's dito yung, ah, um, view deck ng Laguna de Bay. Tumambay kami dun. Ngayon ngayon pagka tambay mo dun makikita mo naman sa kabilang side is, Kalayaan, Kalayaan, Laguna. I think it's a city or barangay, pero town marker, eh, so it's a city, I guess. Just correct me if I'm wrong, ayan. Ngayon ang sabi ko, "Hala," sabi ko na, "katabi lang pala ng Lumban yung Kalayan," sabi ko. Sabi niya, "Mukhang iba yung Kalayan pre, kalaban ni Belo yun, hindi yun city." Sabi ni Butch. So, tawa ako ng tawa nun. Anyway, all of these stories na kinukwento ko sa inyo are well documented. You can watch it on my YouTube channel. Search nyo lang Mac Mayhay. M-A-C-K space M-Y-H-Y. Yan. It's a separate YouTube. And nandun makikita nyo yung mga rides ko doon. Pero recently kasi siguro mag-iisang taon na akong nakakapag-edit ng mga rides ko after nung Baguio ride. Nakapag one shot Baguio ride na rin naman kasi ako, eh. So, yun hindi ko pa yun na-edit hanggang ngayon and yung mga sumunod na ride doon. Kasi life happened and maraming struggle sa buhay akong pinagdaanan for the past year. And I'm just lucky that I'm still here. And kahit paano nama-manage ko na yung medyo I feel like I am managing my life a little bit well compared to before. And that's something I'm proud of myself. So I'm still finding the balance in everything pero I'm just happy na hindi na gano'n ka-messy and hindi na gano'n ka, alam mo 'yun, hindi na gano'n ka, um, ka-fucked up. Nag-iisip kasi ako ng magandang term, eh, pero I guess 'yun yung magandang term. Hindi na gano'n ka-fucked up yung decision making ko when it comes to it and basta marami 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 akong realizations and changes na dahan-dahan kong ginagawa. Siyempre for my own sake and kasama na rin yung mga tao sa paligid ko na I cherish siyempre. So ayun nga, mabalik tayo, kuwentong ano 'to, eh, ride 'to, eh. Napupunta tayo sa medyo ah, personal pero there are times na I guess magse-share din ako ng mga vulnerabilities ko pagdating dito kasi ano 'to, eh, this podcast is meant ah, to be a little bit of personal, may touch ng personal experiences ko siyempre and gusto ko ring mag-share ng mga experience ko in a personal level. Hindi lang yung parang share ko kasi na-experience ko 'to sa ride, sa ganito, sa ganyan. So, it will be better and
I guess, gusto kong i-share yung value, ng mga experience ko personally when it comes to self-development or self-improvement, ayan. So going back, ayun nga, pagdating namin dun sa may Lumban Town Marker, lumagpas kami sa, pababa na yun, pababa ng Kalayaan. Dun kami kumain ng pares. Grabe ang generous ng pares dun nun. Ano siya, pure na baka ta's may tuwalya, sarap. Ta's ₱55 lang, ah, ₱80 dalawang rice na yun. Kaya tuwang-tuwa kami ni Butch nun. Si Butch ano siya, adventurous din siya pagdating sa pagkain. Kaya sarap niya rin kasama mag-ride. And kapag mga long ride talaga, siya yung unang pumapasok sa isip ko na ayain mag-ride, which is good. Eh, lately nga lang 'di kami nakapag-ride and most of the time nagiging solo ride ako kasi ano na ako ngayon, ah, hindi na ako freelance. Bumalik ako sa corporate job ko kasi mas stable siya and for my own sake and mental health na rin. Pero mas okey ngayon, mas nama-manage ko yung buhay ko. So, pagdating dun sa Fami, ang saya kasi bago kami dumating ng Mabitak, puro palayan, puro palayan yung mga nandun. Ang ganda, talagang tuwang-tuwa ako nun, nung time na una akong daan dun. Ang lawak na palayan, like as in sobrang lawak, tapos pahapon na, which is hindi ko pa siya nare-realize na pahapon na, ayun, gano'n. Pagdating nun, nandun na kami sa Pami, dumire-diretso na kami ng paakyat ng Mabitak. I think nag-break kami ng at least 5 minutes bago kami dumiretsong ahon. And I guess naano ko siya, na-expect ko naman na gano'n and masaya ako dahil hindi ako pinahiya ng tuhod ko. Dahil iba yung experience na yun and nakakatuwa dahil hindi ako tumukod that time na, nagawa ko yung ride na yun. First time kong akitin yung Mabitak pero hindi ako tumukod, dire-diretso siya. So, masaya. Teka lang, ayan. So, hindi ako tumukod and natapos ko siya hanggang sa Mabitak Marker. And pagdating dun sa Mabitak Marker, nag-aasaran pa kami ni Butch kasi, ah, ano yun, sunod naming naging, goal is dumaan sa, Pililya Windmills. But before sa Pililya Windmills, merong kaming dinaanan na parang, ah, meron kaming inakyat na parang ano siya, spot para makakita yung Pililya Windmills in a different angle. Yun nga lang, um, hindi siya gano'n kaganda tulad ng in-expect ni Butch before. Kasi dati dun daw sila parang dun sila nagpapahinga. Pero kasi hindi ka na puwedeng lumapit kasi sinarado na yung lugar na pinupuntahan nila. Dahil nga parang may bakod na and binakura na siya ng may-ari ng lupa. So ang ending, bumaba kami ulit tapos dumiretso kami dun sa mismong, Pililya Windmill. And if you're going to Pililya Windmill, ano talaga siya, ahon pa rin siya. Pero hindi naman na gano'n kahaba and mas manageable. Pero yun nga, expect the unexpected, ahon pa rin siya. And then, going there, ang lakas ng hangin and ang saya. Kasi maririnig mo talaga yung maririnig mo talaga yung bawat ikot nung hélice nung windmill. Like, sabi nga ni Butch, para kang may naririnig na humahakbang na kaiju. Kasi
anime fan din kasi yun si ano, eh, si Butch, ayan. So, ang saya and pagdating dun kami nagtagal ng pahinga, halos pahapon na rin and hindi pa ako nag-aalala nun. Talagang ini-enjoy ko every bits of moments na nandun kami sa Pililya Windmill. Hindi pa wala pa akong although hindi naman talaga ako nag-alala ng sobra, like iniisip ko kasama ko naman si Butch, eh. Yun nga lang, ayun nagpalit ako ng battery kaya may cut. Sorry, nalobat, eh. So yun, nung kumakagat na yung dilim, nag-decide kami na ano na kami, kailangan na naming umuwi, uuwi na kami. Tapos meron naman akong ilaw na dala, especially front light and backlight pero, hindi ko lang siya tested ng gano'ng kahabang oras. And then, kagandahan nun si Butch ready, meron siyang mga spare na tail light. Yung front light ko okey naman pero hindi gano'n kalakas. And I don't think na kailangan ko ng sobrang lakas kasi nakagamit na rin ako ng mga headlight na nasa 1,000 lumens and most of the time nagagamit ko lang din is yung mababang or mid to low na, output ng ilaw. Pero kagandahan kasi nun yung, 1,000 lumens na, ilaw na yun is puwede ko siyang gamitin as power bank, which is 5,000 mAh din siya. Yun nga lang sira na kaya gamit ko ngayon is yung mga mumurahin dahil wala pa akong budget, eh. Ah, Ngayon ang nangyari, 'di ano pababa na kami ng Pililya hanggang sa, pagbaba namin ng Pililya meron dun Jollibee, eh. Hindi kami dun nagpahinga, lumagpas kami ng konti dun tapos merong 7-Eleven. Dun na kami nag-replenish, bili kami ng tubig, makukotkot habang napadyak, yun yung parang mga trail food kumbaga kapag, term sa ng umaakyat. Tapos ayan, ang ginawa namin. Ngayon, pagdating namin dun, hindi na ako nag-ano, hindi na ako for some reason ayoko ng mag-vlog. Gusto ko na lang talagang i-document yung hanggang dun lang sa Pililya. Tapos for some reason, after nung pababa ng Pililya, tinapos ko na yung vlog dun. Kasi iniisip ko pauwi na rin naman, eh. Pero yun pala yung pinaka the best moment that time. Kasi ang nangyari, pagdating sa Cardona, replenish, tapos dire-diretso na kami ng ride. Ngayon, binudol pa ako ni Butch. Kasi meron dong Cardona bypass road. So medyo madilim na. Bago kami makarating ng Cardona bypass road, sabi sa akin ni Butch, yung ilaw mo sa likod hindi na umiilaw. So tumigil kami, binuksan ko ulit, umilaw na ulit. Ngayon, sabi niya, pagdating natin ng Cardona, mauuna ako tapos kailangan nating kumanan. Sabi ko, okay sige, kakanan tayo. Eh madilim na yon and hindi ko naman alam yung lugar. Talagang sumusunod lang ako sa kanya. Yung pala, idadaan niya ako sa Cardona bypass road. Which is sobrang tarik na ahon. Kaya pala, hindi ko pa kasi alam, eh, siyempre first time ko nga. Nung papalapit na kami dun sa kakakananan namin, malayo pa lang nakikita ko na dito merong mga ilaw na sasakyan na pababa. Tapos wala lang, parang na-a-amaze lang ako na nakikita ko sila kasi first time kong makapag-long ride na inabot ako ng gabi sa kalsada and malayo pa. Tapos surprisingly, okey pa yung mga tuhod ko or binti ko, hindi pa ako nakakaramdam ng laspak. And yung utak ko is naka-set sa mindset na, "Wag kang magpapaiwan." Parang gano'n, "Wag kang magpapaiwan." So, 'yun ang nangyari, parang hindi ko ramdam yung pagod dahil dun sa mindset ko na yun. Tapos biglang ahon na kami, walang hiya, dun kami dinaan. Pero ang naging reaction ko lang nun pagkatapos ng ahon namin na yun sa Cardona Bypass Road, sabi ko, "Grabe naman yung ahon na yun, saan tayo dumadaan?" Ta's tawa ng tawa si coach. Ngayon sabi niya, "Ay hindi na umiilaw yung ilaw mo sa likod, pinahiram niya muna ako." Ang gamit niya nun is yung Rock Bros na pahabang taillight. Which is yun din ganun din naman yung sa'kin pero hindi Rock Bros, yung basta pangit yung nabili ko generic mga tig ₱80 lang yata, tig ₱50. And ayun, naka
lagpas naman doon at, masayang-masaya ako that time dahil hindi ako naiiwan in a sense na tumutukod dun sa mga gano'ng lugar. Dahil walang ilaw, eh, napakadilim tapos talagang umaahon lang. Grabe yung hingal ko para akong hingal kabayo. Pero I'm just happy na at that time, yung level ng fitness ko is maganda at maayos. Kaya malaking bagay talaga yung level of fitness mo is okay kasi, even though it's not going to, be always riding or hiking, if in case na kailangan mong gamitin yung katawan mo, magagamit mo siya in a way na, makakatulong sa'yo to go into safety or para makalayo ka and, maka-survive ka when it comes to, situations na kailangan mong mag-survive, 'di ba? Ayan. And, hindi pa dun nagtatapos, umikot lang tayo. Paglagpas naman dun, ah, parang nauna yata yung Morong. Oo, tama, nauna yung Morong bago yung Cardona. Tapos sumunod nun, ah, dadaanan yung, Binangonan. Pagdating ng Binangonan, Taytay. At pagdating sa may Taytay, dadaan ka sa may tulay, Namindaan ba? Nakalimutan ko anong bridge yun. Basta Taytay tapos merong bridge dun and then C6 na. Ngayon, yung C6 na yun, yun yung magdadala papuntang dadaanan papuntang Bikutan or Arca South muna pala tapos Bikutan Expressway, East West Road, East Service Road, Bikutan East Service Road, papuntang Sukat hanggang Muntinlupa. Ngayon dahil nga madilim, walang ilaw, ang ginawa ni Butch, nauna siya, pumaspas siya. Aba, ako, ako na ayaw maiwan, pumaspas din ako. Ngayon ang iniisip ko nun, para kami nagkakarera. Tapos elevated na elevated yung emotions ko kasi ayoko nga maiwan ta's madilim pa. Hanggang sa nawala na si Butch sa ano, sa paningin ko. Tapos anong nangyari, dire-diretso kami, walang usap-usap. Para kaming hinahabol para kaming hinahabol ng mga demonyo or so I say. Ako, para akong hinahabol ng mga demonyo dire-diretso talaga. Sobrang proud ako sa moment na yun dahil hindi ako nakaramdam ng bunk. Tapos hinintay ako ni Butch dun sa 7-Eleven sa may intersection ng paakyat ng Arca South at intersection ng may lusot papuntang Barangay Kupang. Pero dumiretso kami sa Arca South, dun kami sa East Service Road dumaan. Sabi niya, tara na." Sabi ko, "O sige." Tapos dire-diretso namin hanggang makarating kami dun sa, Muntinlupa, walang usap-usap. Pagdating sa may Muntinlupa, dun kami nagkuwentuhan, dun kami nagpahinga. 7-Eleven sa may bandang West Gate. Tapos ayun, sabi niya, "Grabe ang bilis natin, dire-diretso tayo. Walang walang usap-usap, walang pahi-pahinga." Sabi ko, "Gusto ko na kasi makauwi." Sabi ko ganyan, ta's wala akong ilaw, ganyan, ganyan. Tapos pinahiram niya muna ako ng ano, ng ilaw. You know, laging nangyayari sa'kin 'to, na parang nagagawa ko yung isang bagay basta yung utak ko is naka-focus dun. And at the same time, dun ko na-realize na sa cycling, basta alam mo yung gagawin mo and alam mo yung limit mo na hindi mo masyadong, ina-underestimate yung trail or yung ruta at meron kang maayos na timing para kumain, mag-hydrate, hindi ka malalaspag, ayan. And matatapos yung ruta in a way na hindi ka pagod na pagod, makakauwi ka ng ligtas.
Ang problema lang kasi ngayon, kaya alangan akong mag-long ride masyado, parang I don't feel safe nowadays. Napakarami kasing balita na mga rider na mga nakamotor, mga rider na sinaksak, binaril, kinuha yung motor. Parang ang hirap magkumpiyansa na hindi mangyayari sa'kin yun, naka-bike ako, 'di ba? Although at this very moment, yung mismong pulisya or PNP sinasabi na mababa ang crime rate. Eh, mababa ang crime rate pero yung mga balita mga karumal-dumal, 'di ba? Nag-i-involve siya ng hindi aksidente kundi intentions to kill or, events that other people died, 'di ba? Mga namatay na tao and ayoko mag-take ng chance dahil marami pa akong gustong magawa sa buhay and ayun nga, dun na nagsimula yung mga long rides ko and nakakatuwang isipin na sa isang ride na yun, ang dami kong natutunan sa sarili ko. Kaya alam mo yun, you only parang dun mo lang talaga makikilala yung ibang tao and same as yourself 'pag napunta ka dun sa sitwasyon na hindi ka komportable, sa sitwasyon na parang unimaginable na mangyari sa'yo pero 'pag nangyari sa'yo, dun mo nalalaman kung paano nagwo-work yung isip mo, paano ka mag-decision making, and paano ka magre-react, gano'n. Which is not, all the time is na-experience ko or na-experience ko 'pag, um, umakyat ng bundok. Kasi yung pag-akyat ng bundok, it's a different kind of thing naman pagdating sa cycling. Sa cycling kasi parang kumbaga sa pelikula mabilis yung istorya niya. Sa pag-akyat ng bundok, um, feeling ko hindi gano'n kabilis yung istorya niya kasi siguro yung pace, mas controlled mo yung pace kasi naglalakad ka lang, eh. Kumbaga, um, mas may time ka para mag-isip bago ka mag-panic or gumawa ng mga rash decisions. Compared sa cycling na ikaw nagkokontrol ng speed mo and may mga times or moments na madadala ka sa speed na biglang mako-caught off guard ka na, "Ah, ang bilis ko na pala." Tapos bigla kang naaksidente, mga gano'n. Ayun, kailangan mong mag-decide ng mas mabilis kasi may mga moment na parang may split decisions kang gagawin. Like, may mga sasakyan sa harapan, lulusot ba ako dito o dito ako sa gilid o hihinto ako, mga gano'n. So, yun yung mga realizations ko nun and I was so proud of myself na, yeah, pag-uwi ko wow, nakapag Laguna Loop na ako, tunay na akong siklista, kaya ko pala 'to, mga gano'n. Ayun. So, those are just, my little joys and, little, um, goals na or little achievements when it comes to cycling kasi lahat naman tayo 'pag naging beginner, 'pag nagkaroon ka ng mga gano'ng achievement feeling natin lakas-lakas na natin, which is good dahil nabo-boost yung self-esteem natin. Pero sana, yun lang, i-goal natin na ma-boost yung self-esteem, confidence, pero 'wag naman maging overconfident and at tumaas yung ego natin dahil 'pag mataas ang ego and pride mo at nasa kalsada ka, it's not good. Dahil katulad nung truck na yun, ay yung sasakyan na yun, hindi ko alam bakit kailangan niyang mag, revolution ng gano'ng tipo sa paglagpas sa'kin, eh, nasa gilid naman ako. Pero kung ako, may pride at mainitin ang ulo, baka nag-road rage na kaming dalawa, 'di ba? May mga times na gano'n, mapapa-road rage ka kasi ikaw exposed na exposed ka sa mga elements. Puwede kang mapinahan, puwede kang masagi lalo na yung mga sasakyan na feeling close na talagang sobrang ilang
ilang inches lang yung layo sa'yo, which is mararamdaman mo yung paghawi ng hangin sa gilid mo dahil sobrang lapit na. Lahat yun may experience nyo lalo na dito sa Pilipinas. Although there are times that it happens as well on other countries, pero mas madalas dito sa Pilipinas dahil ewan ko pa bakit yung mga tao is nagkakaroon ng parang supremacy mindset when it comes to driving a car versus mga siklista. Although I'm not saying na lahat ng ganong mindset is nasa mga nagda-drive ng four wheels or motora. Don't get me wrong, meron ding mga bad apples pagdating sa cycling. Lalo na yung mga gumagamit ng mga brakeless na mga bisikleta sa kalsada. Tapos napaka-irresponsible naman na gumamit nito. Kasi meron din kasing mga tulad niyan, may mga nagfi-fixie naman na responsible sila sa paggamit ng fixie sa kalsada. Somehow may mga sobrang ingat kahit wala talagang brake as in. Tapos merong iba naman na they value their life more than they value their life more than the lifestyle thing na brakeless talaga, complete fixie setup. Naglalagay sila ng brakes, kahit isang brake lang sa unahan, something like that. Yun. Pero yung mga iba na talagang sige sugod dito, lusot diyan. Tapos kapagka nadisgrasya o nakasagi, takbo lang. Man, hindi tama yun. Kahit saang ano talaga merong mga taong responsable. Kaya hindi natin pwedeng i-generalize na sa kalsada walang konsiderasyon lahat ng mga nakakotse. Hindi gano'n. Meron talagang mga tao na kahit saang aspeto o kahit saang category, meron talagang mga taong responsable. Mga mapa-bikers man 'yan, mapa-motorist man 'yan, mapa-tao sa industry ng music, mapa-tao sa industry, meron at meron 'yan. Pero siyempre kailangan we need to do a self-check na hindi tayo maging gano'n. And naniniwala ako sa kasabihan na if the emotions are high, the intelligence is low. Kaya mahalagang-mahalaga yung maging kalmado. And isa rin ako sa kailangang magsabuhay ng kasabihan na yun. Dahil there are times na alam ko yung emosyon ko is natatalo din ako at nakakagawa din ako ng mga shit na decisions. Kaya most of the time, I try my best na magdesisyon when I'm calm or level-headed. Ayun, well, I guess that this is good for this episode and sana meron kayong nakuhang value like what I always wanted for all of the episodes I'm uploading or putting out for everyone to watch and see or watch and listen. Uh, if nag-enjoy ka, you know the drill. You can follow me here in Spotify or subscribe to my YouTube. And ayan, ang pag-upload ng mga new episodes are every Mondays, 5 p.m. Yeah, I'm actually enjoying what I'm doing right now. And I'm really hoping that I can continuously do this and continue sharing my experiences, the knowledge I've learned on this kind of trip. And so see you again on the next episode. Bye-bye.